Masakit na sa puwet. Sa tagal ko nakaupo doon kaya naman tumayo na ako at napagpasyahang maghanap ng makakainan. Sa isang fast food sa malapit na mall ko na piling pumunta. Dito na lang siguro ako maghihintay hanggang alas 5. Umorder ako ng chicken, fries, spaghetti at sundae. Umupo ako sa dulo dahil malambot ang upuan doon. Kumakain ako habang napapaisip ng malalim. Hay, may kasama ka? Tiningnan ko ang nagsalita at nakita ko si Sir Prince. Sir, inayos ko ang table ko para may space ang bitbit niyang pagkain. Hindi ka pumasok? Tanong niya na makaupo na siya sa tabi ko. Pumasok, pero umuwi din. Sagot ko. May nangyari ba? Bumuntong hininga ko. Tinignan niya ako na para bang naghihintay siya ng sagot ko. Alam na din naman nila ang kung ano ugnayan namin ni Sir bukod sa secretary niya ako. Ay sinabi ko na din. Tita, saw you? Tanong niya na tila hindi makapaniwala. Siguro, tumunog na lang intercom eh. Hindi ko nalak ang pinto. Malay ko ba na may plano pala si Sir Yuan? Sagot ko na ikinatawa ni Sir Prince. Inirapan ko naman siya. Sorry, natutuwa lang ako sa'yo. Nahihiya nga ako eh. Wala na akong mukha na maiharap kay tita. Sagot ko habang nakasimangot. E di mag-reside ka na at huwag ka na magpakita sa kanila. Siguro, yan na talaga ang gagawin ko. Or ipaglaban mo si Yuan. Ha? Nginitian niya ako. Ang pinaglalaban ay yung mga taong mahal ka. Sagot ko bago kinagatan ng fried chicken. Pwede mo din namang ipaglaban kung mahal mo. Sagot niya. Ay naku, kung makaasta ka para naman marurunong kayo magmahal. Teka, ano nga palang istorya na Sir Yuan at Maylin? Bakit mo naman gustong malaman? Na-curious lang ako kung bakit nagkahiwalay sila. Wala pa ko narinig na buong kwento pero nag-assume na lang ako na nagkahiwalay sila. Tama ba? Mga bata pa kami noon at hindi ko alam kung anong klaseng pagmamahalan ba ang namagitan sa kanila. Usal niya at nagsubo din ng pagkain. Okay, huwag ka na pala magkwento. Ayoko na masaktan. Sagot ko't nangilid na naman ang luha ko. Huwag kang umiyak. Baka isipin nila pinapaiyak kita. Alon niya't inabot sa akin ng tissue. Tumingal ako para pigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Nang matapos kaming kumain ay naglibot kami sa mall. Tiningnan ko siya at tinanong kung wala ba siyang trabaho at mukhang plano niya ako samahan pa hanggang alas 5. Nagkibit balikat na lang siya. Naglaro pa kami sa arcade at kumain ng sangyupsal. Hindi ko na malaya na alas 7 na pala ng gabi. Hinatid naman ako ni Prince hanggang sa kanto kaya naman mabilis lang ako nakauwi. Sa tapat ng bahay ay nakapark ang pamilyar na sasakyan. Nagmadali na akong pumasok ng bahay at naabutan ko sa salas namin ang daddy ni Sir Yuan. Good evening po sir. Bati ko. Good evening iha. Sagot naman niya at tila nananantya. Kinakabahan ako dahil baka kung ano na ang nasabi niya sa mga magulang ko. Tiyak na maghuhurumentado ang tatay kapag nakarating sa kanya ang lihim namin ni Sir Yuan na ngayon ay hindi na lihim. Natitiyak kung kakausapin ako ni Sir tungkol sa amin ng kanyang anak. Anak, buti naman at dumating ka na. Kanina ka pa iniintay ni Sir. Wika ni nanay. Pasensya na po Sir, may dinaanan pa po kasi ako bago umuwi. Paumanhin ko sa matandang boss. Ngumiti lang siya sa akin. Tara na iha. Aya sa akin ni Sir. Tinignan ko si nanay at tumangulang naman siya sa akin. Sumunod ako kay Sir hanggang sa makarating sa sakyan niya. Tahimik lamang ako at kinakabahan sa kung ano man ang sasabihin ni Sir. Saan kaya kami pupunta ni Sir? Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang coffee shop. Pagkatapos makuha ng crew ang aming order ay ilang minuto muna kaming natahimik ni Sir. Nagpapakiramdaman kung sinong una magsasalita. My wife told me. Wika niya. Bumuntong hininga ako at nagyuko ng ulo. I'm sorry Sir. Kasalanan ko po ang lahat. Pagpapakumbaba ko. Tahimik si Sir. Hindi ko po dapat isinama ang personal na bagay sa trabaho. I'm sorry, Sir, for acting unprofessional. It's not totally your fault. I know my son well when it comes to women. Yes, Sir, but I should have acted more decent. I failed to do my job, Sir. I'm sorry. What's your plan now? Tanong niya. Sir, aalis na po ako sa trabaho.
Wala na po akong mukhang maiharap sa inyo ni ma'am para maiwasan ko na din po si sir. Sorry po. I'm sorry, Iha. Kung ganoon ang anak ko. Alam ko hindi ka papayag sa ganoon na setup kung wala kang pagtingin sa kanya. Nagulat ako sa sinabi ni sir. Obvious ba ako na may gusto kay sir? At bukod sa mga kaibigan ni Sir Yuan? May isa akong negosyo sa isang probinsya. Pwede kang pumunta doon. Don't get me wrong, Iha. Magaling ka sa trabaho. Ilalagay kitang assistant manager. Sorry sir. Maganda po ang offer niyo at maganda po ang company niyo para mag-grow ang isang empleyado pero maghahanap na po kasi ako ng trabaho na iba. Sana. Bumuntong hiningaan doon at may kinuha sa bulsa ng kanyang suit. Alam kong pera ito. Nakalagay sa brown na envelope. Umiling ako nang iabot niya sa akin. Sir, hindi ko po matatanggap yan. Magsisimula ka ulit sa trabaho, Iha. Kukuha ka ng requirements at iba pa. Masyado pong malaki yan, sir. May naitabi naman po ako kahit paano. Nagtalo pa kami ni sir sa pagtanggi ko sa kanya. Sinabi niya sa akin na kapag may kailangan ako na kahit na ano pa man, ay huwag ako mahihiyang tawagan siya. Maaga pa din akong gumising kinaumagahan kahit na wala na akong trabaho. Kailangan ko umalis ng maaga dahil hindi alam ng pamilya ko na nawala na ako ng trabaho. Maghahanap din ako ng mga hiring para hindi matangga ng matagal. Ako kasi ang tumutulong sa pag-aaral ng kapatid ko kaya naman hindi pwedeng paisi-isi lang. Alas 7 ay bihis na ako ng pamasok. May bitbit ako na folder na naglalaman ng mga credentials ko. Wala akong ganang kumain kaya naman nagtimpla lang ako ng Milo para mainitan ng sikmura ko. Mabilisan na ang ginawa kong pag-inom ng Milo at agad umalis. Iiwas muna ako sa magulang ko dahil mahirap magsinungaling. Ganoon ako kapag may mga bagay na tinatago. Una kong pinuntahan ay ang isang recruitment agency. Mag-a-apply ako bilang admin, kaso mababa ang rate. Hindi siya minimum at may starting sila. Nag-back out ako. Kulang ang sahod kahit pansarili ko, kulang din iyon. Sunod kong in-applyan ay ang isang agency. Hiring sila ng mga supervisor para sa isang company, brand. Under agency siya at ang bakante lang nila ay field supervisor na madedestino sa Northern Luzon. Lahat ng supermarket sa buong Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Pangasinan, Bataan, Olongapo, Baguio ay handle nila. Kailangan mapuntahan mo lahat in just 1 month. Maayos naman ang sahod sana. Manila rate, free meal, transpo, load allowance at incentives pero ang biyahe ang hindi ko kakayanin. Nagtyaga akong pumila sa 2 in-applyan pero wala pa din. Hindi naman ako mapili sa trabaho kaso medyo mahirap talaga ang last. Alas 3 nang mapagpasyahan ko mag-lunch sa isang mall sa malapit. Gutom na ako at pagod. Dahil nagtitipid ay sa fast food lang ulit ako kumain. Nasa mall entrance na ako na makaramdam ako ng pagkahilo. Napahinto ako sa paglalakad at ang lady guard na nakapost sa entrance ay tiningnan ako na para bang ang tanga ko dahil hindi ko binubuksan ang bag ko para ma-check niya. Umawak ko sa ulo ko nang makaramdam ako ng pag-ikot ng paligid. Pumikit ako habang pinagpapawisan ako. Naramdaman ko ang pagkairita ng nasa likod ko pero nang mapansin na hindi ako nantitrip ay hinawakan ako sa braso. Ayos ka lang, miss? Dinig kong tanong niya. Hindi na ako nakasagot dahil dumilim na ang paningin ko. Nagising ako sa isang pang-isahan na kama. Kung unang tingin ay aklain mong nasa ospital ka pero hindi. Nasa klinik ako ng mall. Bumuntong hininga ako at bumangon. Medyo nanginginig pa ang tuhod ko at nanghihina. Kaya naman dahan-dahan ang pagkilos ko. Ma'am, saan po kayo pupunta? Mahiga lang po muna kayo. Tanong ng nurse na agad lumapit nang makita akong bumangon. Uuwi na po. Sagot ko. Nagpasalamat na din ako at tinanong ko sino ang nagdala sa akin dito. Ang sagot ay inalalayan daw ako ng isang concerned citizen. Marahil ay yung sumunod sa akin sa pila ng entrance kanina. Mga maintenance at personnel na daw ng mall ang nagdala sa akin ng klinik. Hindi po namin kayo maaaring pauwiin, ma'am. Baka may mangyari sa inyo masama. Dadalhin po namin kayo sa malapit na ospital. Sabi niya't ipinaliwanag na ganoon daw ang patakaran ng mall sa mga ganitong case na may nagko-collapse. Pero ayos na po ako, ma'am. Sagot ko. Pwede po namin kayong pauwiin, ma'am. Kung may guardian po kayo na pwedeng sumundo sa inyo. Sagot niya. Napaisip tuloy ako. Ayoko naman magpapa-ospital at gastos lang iyon. Sino naman ang tatawagan kong guardian ko?
Alangan naman na sa nanay at baka mamaya malaman pa nila na hindi naman sa trabaho ako nagpunta ngayong araw. Kinuha ko ang cellphone ko na maisip ko kung sinong pwede kong papuntahin ngayon. Nakailang ring na ako pero hindi pa din sinasagot. Nainip na ako at wala akong ibang taong maisip para tawagan. May mga kaibigan ako pero sa kumpanya din ni Sir Yuan mga nagtatrabaho kaya naman hindi ko sila pwedeng sabihan at baka kumalat pa ang kung anong chismis sa dati kong trabaho. Ayoko na din magkaroon ng kahit anong ugnayan maging sa kapwa kong empleyado doon. Pangatlong tawag ng sa wakas ay may sumagot. "Who's this?" Tanong niya sa kabilang linya. "Prince, this is Angel." Wika ko. "This is your new number?" Tanong niya at plano pa akong daldalan. "Yup, Prince, kung hindi ka naman busy baka pwede mo akong puntahan dito sa clinic sa mall. Hindi kasi ako pinapayagang umalis." Hindi pa siya agad sumagot. "Please?" Pakiusap ko. "Okay." Sagot niya. Nakahinga ako ng maluwag. Mga 15 minutos ay dumating na si Prince. Tinanong niya ang nurse kung ano nangyari at nandoon ako. Sinabi ng nurse na nahimatay ako sa mall entrance. Pinirmahan namin ang consent sa logbook ng clinic bago kami lumabas. Thank God. Thank you, Prince. Pasalamat ko na makalabas kami. May binigay kanina ang nurse ni Skyflakes at bottled water dahil sinabi ko na gutom ako kaya ako hinimatay. Pero hindi sapat para mapawi ang gutom at panghihina na nararamdaman ko. "Kain tayo? My treat." Ay ako kay Prince. Ngumiti siya at inakbayan ako habang naglalakad kami papunta sa fast food. Pero sa halip na sa fast food kami pumunta, hinila niya ako sa Jerry's Grill. "Mahal dito, hindi kaya ng bulas ako." Alma ko. "Sino bang may sabi na ikaw magbabayad ng kakainin natin?" Sagot niya at hinila ako papasok. Ang dami naming in-order na pagkain kaya naman natagalan kami. Pinilit namin na ubusin lahat ng iyon. Walang arte si Prince. Hindi din siya kasing seryoso ni Sir Yuan na laging nakakunot ang noo at madalas naninigaw pag may hindi nagustuhan. Mabuti naman at buo na ang pasya mo na magpalit ng numero. Tanong ni Prince. "Yeah, naisip ko lang na tama ka. He may not contact me but it's for the better." Sagot ko habang humihigop ng mango shake. "Nag-apply ka na ba ng work?" Tanong niya. Tumango ako at bahagyang sumimangot. Ang hirap mag-apply. Ang haba ng pila pero wala ding napala. Sagot ko. "Sabi ko naman kasi sa'yo, sa akin ka nila magtrabaho." Wika niya. "Umalis nga ako sa trabaho ko para makaiwas kay Sir Yuan tapos sa company mo naman ako lilipat?" "Parang wala din." Sagot ko. "May shares din si Sir Yuan sa company niya. Baka magkita kami." Asyumera ka talaga. Like may pakinaman siya kung makita ka doon. Kastigo sa akin ng utak ko. Mag-browse ako mamaya ng mga post-hiring. Wika ko. Sinamahan din ako ni Prince na mag-antay ng oras. Namasahe na ako pauwi dahil nakakahiya na masyado sa kanya dahil ilang araw ko na yata siyang naabala. "Wala bang ibang dahilan kung bakit ka nahimatay kanina?" Tanong ni Prince bago ako ihatid sa sakay ng jeep. Tiningnan ko siya ng may pagkalito. "Did you guy have an protection?" Tanong niya at tumango lang ako. Dahil sa dami ng kinain namin ni Prince kanina ay hindi na ako naghapunan pag uwi ko. Dumiretso ako sa kwarto at nahiga. Ramdam ko ang pagkahapos sa buong maghapon. Pakiramdam ko'y may kung anong kulang sa akin. Bumuntong hininga ko at inabot ang litrato sa ilalim ng aking unan. Mapait akong ngumiti habang pinagmamasdan ng kanyang larawan. Litrato niya ito nakuha ko mismo. Sa opisina ito. Kabado pa ako noon habang kinukuhanan siya sa magandang anggulo. Dahil seryoso at walang pakialam sa mundo ay hindi na niya namalayan na may picture na pala siya sa akin. "Namimiss na kita pero alam ko na ito ang makabubuting gawin." Wika ko habang unti-unting tumulo ang aking luha. Ang pait ng unang pag-ibig ko. Ngayon palang nagsisink in sa aking utak na wala talaga kaming pag-asa ni Sir Yuan na sa umpisa pa lang ay malabo na. Ako lang itong ambisyosa na mapapansin din niya ako at magkakaroon ng puwang sa buhay niya. Umiyak ako ngunit sinikap na huwag mapahagulhol kahit pa sobrang nasaktan ako. Umiyak ako hanggang sa nakatulugan ko na. Nagising ako nang may marinig ako na ingay na nanggagaling sa labas ng bahay. Mabilis akong bumangon at lumabas ng kwarto. Nakita ko si nanay at tatay na
habang nilalagay ang mga upuan naming yari sa kawayan sa may saradong pinto. Hinaharangan nila ito kahit hindi ko pumanbatid kung ano nangyayari, ay mabilis akong lumapit at binuhat ang pang-isahang upuan upang iharang din. May mga sigaw ng tao na maririnig sa labas ng pintuan. May mga kalabog din. Pati cabinet namin at mga lamisita ay nilagay na din namin pangharang. Anong nangyayari, Nay? Tay? Tanong ko habang malakas ang lagabog ng aking dibdib. Ang kapatid mo, anak. Umiyak si nanay at hindi matapos-tapos ang sinasabi. Kinabahan ako sa narinig ko. Nakipagrambulan ang grupo ng mga kapatid mo, anak. Napahilot ako sa akin dibdib na marinig ko ang sinabi ni nanay habang mangiyak-ngiyak. Sa labas ay patuloy din ang mga sumisigaw na ilabas daw namin si Rico. Nasa si Rico, Nay? Tanong ko at naiiyak na din. Pinupunta na namin sa probinsya, anak. Hinatid namin siya kanina sa terminal. Sagot ni nanay. Si tatay naman ay abala sa loob na kumuha ng iba pang maihaharang sa pinto. Anak, sumunod din tayo doon. Pag-impake na ng mga gamit mo. Utos ni nanay. Madami pa akong tanong pero wala na kaming oras para pag-usapan kung sa labas ay nagkakagulo na mga tao na nagpapalabas kay Rico. Hindi ko alam kung anong pwede mangyari pero baka masaktan nila kami o baka malala pa. May dumating na mga tanod sa labas. Hindi pa din nagbukas ng pinto si tatay dahil hindi sapat ang dami ng mga tanod upang pigilan ang mga nagngangalit na mga tao sa labas. Kung hindi ako nagkakamali ay mga kamag-anak ito na mga nakarambulan ng aking kapatid. Mabilis kong inilagay ang mga damit ko sa maleta. Ang mga importanteng dokumento ay nilagay ko din sa backpack ko. Naalala ko mga bigay ni Sir sa akin na nasa paper bag pa. Minitbit ko ito at naisip na ibalik. Lumabas ako ng kwarto nang marinig ang tunog ng police mobile. Natahimik din ang mga tao na nasa labas kaya naman pinagbuksan sila ni tatay nang mapaalis na ang mga tao. Nagbanta ang mga pulis na ikukulong sila kung hindi pa sila aalis. Tahimik lamang ako habang nakikinig sa sinasabi ng mga pulis. Menor de edad ang kapatid ko at ang mga grupo nila. Ang mga nakaaway nila nasa grupo mula sa kabilang barangay ay mga nasa tamang edad na. Ang kabilang grupo ang sumugod at nagpasimula ng away na nahantong sa rambulan. Ang mga sumugod ay armado ng mga kutsilyo. Self-defense ang ginawa ng grupo ng mga kapatid ko. Nasaksak ang 3 sa kabilang grupo at ang iba ay napuruhan. Madami din daw ng mga pasa at sugat ang grupo ng kapatid ko. Wala namang malubhang nasugatan. 6 sila sa grupo. Hindi ko na alam kung ilan ba sa kabilang grupo. Ang ibang kaibigan din ng kapatid ko ay tinago ng kanilang mga pamilya para protektahan, lalo na at pawang mga menor de edad. Bumuntong hininga ako nang maramdaman kong naninikip ang dibdib ko. Pabor naman sa akin ang pag-alis namin dito kaya lang, bakit naman sa ganitong paraan? Sana lang ay tumahimik na ang mga nakaaway ng kapatid ko dahil sila naman ang may mali, una pa lang. Hinatid kami ng pulis, mobile, hanggang sa terminal. Bitbit namin ang ilang mga gamit namin. Hating gabi na noon. 4:00 pa ng madaling araw, first trip papuntang Cagayan Valley. Tiningnan ko ang mga paper bag na bitbit ko. Tinatanong ni nanay kung bakit hindi ko nilagay sa loob ng maleta ko. Sabi ko, ibabalik ko sa boss ko dahil nakakahiya naman at aalis na din ako sa trabaho. Hindi nila alam na parte pala ito ng pagbabagong buhay ko. Nakakalimutan ko na si Sir pati na ang mga alaalang pinagsamahan namin. May huminto na kotse sa gilid ng terminal at mabilis lumabas ng sasakyan si Prince. Sinalubong ko na siya agad at baka marinig pa na magulang ko ang pag-uusapan namin. Dagdag problema na naman. Bakit kasi ibabalik mo pa? Wala lang niyang mga nagastos niya na yan. Wika ni Prince. Tanags ko siya kanina at sinabi ko na aalis na kami ng Manila dahil nagka-problema. Hindi ko na dinatali pa ang lahat. Sabi niya pupuntahan niya ako sa terminal kaya naisip kong dali na din ang mga bigay ni Sir para siya na magsauli. O kaya naman ay ilagay na lang niya sa labas ng kondo o iwan sa gwardiya ng kumpanya. Bumuntong hininga siya at inabot ang mga paper bag at dinala sa likod ng kanyang sasakyan. Bumalik siya sa akin at sinabi na magpapakilala sa mga magulang ko. Magandang gabi po. Bati niya. Tiningnan ako ng tatay at nanay. Ito ang unang beses na may ipinakilala akong lalaki at baka mali pa ang maisip nila. Kaibigan po ako ni Angel. Wika ni Sir at nag-abot ng kamay. Inabot naman ng magulang ko ang magalang na pakikipag-handshake ni
Prince. Nakakwentuhan namin siya ng 1 oras. Sinabihan ko siya na umuwi na siya dahil puyat na siya. May business trip din siya ng maaga kaya naman hindi na siya nagpapigil pa. Napakahaba ng biyahe papunta ng Cagayan Valley. Dahil day trip ay kitang-kita ang mga nadadaan ng mga matataas, matatayog na bundok. Isinama na din ang nakakahilong daanan sa Santa Fe. Alas 5 na ng hapon na makarating kami sa isang barangay dito sa Lalo. May pinsan si nanay na dito nakapag-asawa. Byuda na siya at may isang anak na babae. Malaki ang bahay ni tita na yari sa kahoy. Ganito ang mga kahoy na binibili upang gawing sahig. Madalas ay dinadayo pa ng mga taga Maynila na negosyante ang mga ganitong kahoy. Mga kahoy ito na inabot na ng ilang dekada pero matibay pa din. May second floor ang bahay ni tita na may 2 kwarto sa taas. 2 kwarto din sa baba. Napaka-presko ng pakiramdam dito sa bahay niya. Hindi gaya ng bahay sa Maynila na pagpasok mo pa lang ay sasalubong sa iyo ang malinsangan na temperatura ng loob ng bahay. Maliban na lang kung mayaman ka at air-conditioned ang bahay mo. Naku, ito na ba ang panganay mo? Napakagandang dalaga. Puri sa akin ni Tiyang. Nang dumating kami, nagmano ako sa kanya. Pinatuloy kami sa loob ng bahay at naghanda daw sila ng merienda habang hinihintay ang hapunan. Ang sarap ng inihain ni Tita na biko. Ilocano version daw ito na kung saan ang toppings na latik ay minatamisan ng kondensada. Wala si Rico sa bahay. Sumama daw siya kay Cecilia na nanguha ng mga kabute sa sagingan sa malapit na taniman ng saging. Madaming kwento si tita at makikitaan siya ng pagkamasiyahin. Pinaakyat na din niya ako sa isang taas upang magpahinga habang hinihintay ang hapunan. Nahihilo din kasi ako dahil sa mahabang biyahe. Magkasama daw kami ni Cecilia sa iisang kwarto. Mas bata si Cecilia sa akin ng 2 taon. 19 lang siya samantalang ako ay 21 na malapit na ding mag-22. January ngayon at malamig ang klima dito sa probinsya. Isama na din ang mga punong kahoy na nasa bakuran ni tita at maging ang mga kahoy na nasa paligid ng bundok sa likod ng bahay. Nakatulog ako dala ng pagod at pagkahilo na nararamdaman ko. Ginising na lang ako ni Rico bago mag alas 7 para kumain. Nasa hapag na sila pagdating namin ng kusina. Umupo ako sa tabi ni Cecilia. Nakangiti ito sa akin. Umeso ako sa kanya. Mukha siyang mahiyain na gaya ng mga nilalarawan sa mga nababasa ko tungkol sa isang probinsyana. Masarap ang hapunan na inihanda ni tita. Tinolang native na manok. Naparami ako ng higop ng sabaw at sa papaya. Kunti lang sa kanin pero dahil nagustuhan ko ang biko kanina ay kumain ako. Nakailang slice pa ako kanina hanggang sa sumuko na din ang tiyan ko. Maagang natutulog dito sa probinsya. Pagkatapos magkwentuhan, saglit ni na tita at nanay ay natulog na sila. Dito sa baba ang kwarto nila. Nagugas kami ng plato ni Cecilia. Hindi siya masyado nagsasalita. Marahil ay nahihiya pa siya sa akin. Sabay pa kaming nag-hot bath sa labas ng bahay. May poso sila na napakalamig ng inilalabas na tubig. Inaantok na din ako kahit nasa alas 8 pa lang ng gabi. Umakyat na kami ni Cecilia sa taas. Nakita ko sa may malaking bintana na nakahiga ang kapatid ko sa bubong. Nasa labas lamang ng malaking bintana dito sa taas. Mukhang masarap nga ang matulog doon dahil sariwa ang hangin pero baka may multo o kaya naman aswang na napapanood ko madalas sa mga movie na napadpad sa probinsya ang mga bida. Nakahiga na si Cecilia sa kaliwang bahagi ng kama. Sinabi ko na bukas na lang kami magkukwentuhan dahil antok na talaga ako. Madami kasi siyang tanong tungkol sa Maynila at pangarap daw niyang makapunta doon. Kinaumagahan, nagising ako na para bang umiikot ang aking sikmura. Mabilis akong bumangon para makababa at sumuka sa banyo na malapit sa kusina. Wala kasing banyo sa taas at arenola ang gamit namin sa gabi. Grabe ang hilo ko at naisuka ko na yata lahat ng kinain ko kahapon ng maghapunan at nangihina ako. Pagtayo ko ay nakita ko si nanay na nasa likod ko. Sasabihin ko sana na nag-aalala siya pero iba ang mababakas sa kanyang muka. Tiningnan niya ako ng napakaseryoso. Dahil ngayon ko lang nakita ang ganoon na ekspresyon sa mukha ni nanay ay nag-iwas ako ng mukha. Kumain na tayo. Wika niya at nauna nang pumasok sa kusina. Akala ko may sasabihin pa siya pero hindi naman siya nagsalita. Hindi ako masyadong nakakain ng umagahan. Pagkatapos ng umagahan ay umalis si nanay at tatay kasama si tita.
May titingnan daw sila na tricycle na ibinebenta sa bayan. Naiwan kaming dalawa ni Cecilia dahil sumama si Rico sa mga kapitbahay na pumunta sa dam ilang kilometro mula dito. Mamimingwit daw sila ng isda. Gusto ko din sanang sumama kaso nangihina ako. 1 oras daw ang lakaran, papunta doon sabi ni Cecilia kaya naman pinili ko na lang na magpaiwan kasama ni Cecilia. May duyan na nakasabit sa harap ng bahay kaya naman doon ako pumwesto. Inaya ko si Cecilia na tumabi sa akin para maging ka-close ko pa siya. Nagkwentuhan kami ng mga bagay-bagay. Curious siya tungkol sa Manila kaya naman nagkwento ako ng mga lugar na napapasyalan ko doon. May boyfriend ka ba ate? Tanong niyang bigla. Ha? Wala. Sagot ko. Nakatingin lang siya sa akin, walang kurapan. Wala? Paano kang nabuntis kung wala? Tanong niya na nagpakunot ng noo ko. Tiningnan ko siya at napakaseryoso din ng tingin niya sa akin. Paanong buntis? Tanong ko. Hinawakan niya ang palapulsuhan ko at dinama ito. Seryoso siya habang hawak ang kamay ko na 1 minuto. Binitawan niya ito pagkatapos. Buntis ka nga ate. Hindi ako marunong magkamali. Wika na naman niya. Tatanungin ko sana kung albularyo ba siya dahil uso ito sa probinsya pero nalaka ang mata ko nang may mapagtanto ako. Sabi nila, kapag daw mabilis at malakas ang pulso, buntis daw ang isang babae. Sasabihin ko pa sana na paano kapag nananervyos pero napaisip na ako. Napatakip ako ng bibig at napailing. Magapon akong tuliro at wala sa sarili. Pinakiusapan ko si Cecilia na huwag sasabihin sa mga magulang namin. Pumayag naman siya. Binabagabag ako at hindi mapakali. Ngayon na nandito ako sa probinsya at mahirap kumita ng pera, paano kami mabubuhay ng ipinagbubuntis ko? Hindi pa man ako nagpe-pregnancy test. Pero ngayon ko lang napagtanto na buntis ako. Hindi dumating ang period ko 2 weeks ago at hindi ko man lang iyon naisip. Natatakot ako at nag-aalala sa magiging reaksyon ng magulang ko. Malamang ay abot-abot, langit ang sermon ni tatay sa akin, lalo na at napaka-conservative pa man din niya. Baka masaktan pa niya ako. Kailangan ko mag-isip ng pagkakakitaan dito. Hindi pwede na matenga ako dahil may anak na ako na kailangan buhayin. Ang daming pumapasok na senaryo sa utak ko. Sasabihin ko ba kay Yuan na magkakaanak kami? Pero baka hindi din naman niya tanggapin. Pinagpipils nga niya ako eh. And speaking of pills, 1 beses lang ako noong pumalya at nainom ko din naman iyon kinagabihan. Yung na-miss ko. Na-stress ako bigla imbes na marelax sa ganda ng lugar. Na mga sumunod na araw ay pumunta kami sa bayan ni Cecilia. Naisip ko na magkaroon ng konting tindahan dahil magkakalayo ang tindahan dito. 500 metro pa ang layo ng tindahan mula dito. At sa taas ng burol na nasa likod ng bahay ni tita ay may elementary school. Magluluto na din kami ng merienda na pwedeng ibenta. Bukod pa doon ay mag-iisip din ako ng ibang pwedeng pagkakitaan. May naitabi naman ako lalo sa mga bonus noon na natatanggap ko kapag nakakakota ang kumpanya. Ay may incentives din na pumapasok sa paycheck ko. 1 buwan na kami dito sa Cagayan at maayos naman kahit paano ang kinikita ko. Sapat lang para tumulong sa gastusin sa bills at pagkain sa araw-araw. Pero hindi kayang bumuhay ng bata. 1 beses na din ako nakapagpa-check up noon. Sa malayong bayan pa kami nakahanap ng OB-GYN. Palihim lahat ng kilos ko patungkol sa pagbubuntis ko. May mga iniinom na ako na vitamins at bumili din ako ng gatas na iniinom ko ng patago sa kwarto namin ni Cecilia. Sa nanay at tatay ay madalas wala dahil sa paglalako nila ng isda. May binili silang tricycle mula sa loan nila ni nanay sa SSS at yun ang ginamit nila sa munting pagkakakitaan. 1 hapon ay abala kami ni Cecilia sa paggawa ng wall hanging macrame. Narinig ko ang sigaw ni tatay sa loob ng bahay. Sumikdo ang puso ko't napatayo. Nagkatinginan kami ni Cecilia at mukhang parehas kami ng naiisip. Hinawakan niya ang kamay ko at tahimik lang akong inintay ulit ang tawag ni tatay. Angelica! Sigaw niya sa buong pangalan ko. Tay, nauutal ko sagot. Pumasok ka dito! Wika niya sa seryosong tono. Naging mabagal ang lakad ko papasok ng bahay. Si tita at nanay naman ay nakatingin kay tatay nang may pagtataka. Nang makapasok ako sa sala ay nakatikim ako ng malakas na sampal mula kay tatay. Napahawak ako sa pisngi ko.
Pakiramdam ko'y nangapal ito sa lakas ng sampal. Nahilo ako. Atan! Awat ni nanay kay tatay at hinawakan sa braso. Dinuluhan din ako ni tita at na Cecilia. Sino ang ama na dinadala mo? Mariin at pasigaw na tanong ni tatay. Dumagundong ang boses niya sa apat na sulok ng bahay. Nagyuko ako ng ulo at hindi sumagot. Sasabihin ko ba na si Sir Yuan ang ama? Para ano pa? Pinili kong hindi sumagot. Kahit pa nang gagalaitin na si tatay sa galit. Wala na tayo magagawa pa kung buntis siya. Mahinahon na sabi ni tita. Hindi kita pinalaki na maging disgrasyada. Singal ni tatay. Hindi ako sumagot at umiyak lang ako. Tama na. Makakasama yan sa ipinagbubuntis niya. Blessings yan. Alo ni tita at niyakap ako. Umiyak lang ako at hindi nagsalita kahit paulit-ulit ang tanong ni tatay kung sino ang ama. Si Prince ba ang ama? Yung nagpunta sa terminal? Tanong ni tatay na ayaw sumuko sa pagpapaamin sa akin. Umiling lang ako dahil hindi naman talaga siya. Naku kang babae ka. Kausapin mo yung anak mo. Sabi ni tatay kay nanay bago umalis ng bahay. Anak. Wika ni nanay at nilapitan ako. Palalakihin ko po siya mag-isa, nay. Wika ko at laking pasasalamat ko dahil hindi na nang usisa sa nanay. Mukhang nakita ni tatay ang lata ng gatas na nasa kwarto namin ni Cecilia. Hindi kasi namin naisara ang pinto at hindi ko din nailagay sa ilalim ng kama yung gatas at vitamins. Pero ayos na din siguro iyon na nalaman nila. Hindi naman maililihim ang pagbubuntis ko, lalo't nagsisimula ng lumaki ang tiyan ko. Mula noon ay hindi na ako iniimikan pa ni tatay. Sabi ni nanay ay hiyaan ko na lang daw si tatay. Magbabago din daw ang pakikitungo niya sa akin paglapas ng apo niya dahil hindi daw niya matitiis. Kumusta ka na dyan? Tanong ni Prince sa kabilang linya. Tumatawag siya minsan pero madalas mag-text. Panay ang load sa akin kapag hindi ako nagre-reply kaya tuloy obligado ako mag-reply sa kanya. Kinukwento ko ang buhay ko dito sa probinsya pero hindi ko na sinabi na buntis ako. Oo, sinabi niya na layuan ko ang kaibigan niya pero baka magbago ang isip niya pag nasabi ko na buntis ako. Mayaman at makapangyarihan si Yuan dahil sa mga connections niya. Sabihin na natin na wala siyang pakialam sa akin pero naiisip ko na kayang-kaya niyang kunin sa akin ang anak ko kapag ginusto niya. Kaya naman inilihim ko ito at palalakihin kong mag-isa ang anak ko. Malayo na kami at malabo na mag-cruise pa landas nila mag-ama kung sakali. Bumuntong hininga ako. Kumusta na kaya si Yuan? Siguro ayos na sila ngayon ni Maylene. Baka nagpaplano na silang magpakasal. Naluha ko sa kaisipang iyon. Bakit kahit sabihin ko nakakalimutan ko siya hindi pa din mauglit sa isip ko? Lalo na din ngayon na buntis ako at magpapaalala sa kanya ang anak namin. 3 years later. Be a good girl, okay? Bilin ko kay Alexa. Pagkatapos kong halikan, binalingan ko din ang anak kong lalaki na ngayon ay seryoso lang habang busy sa paglalaro ng Lego. Alexis, be a good boy, okay? Wika ko habang hinahaplos sa buhok ang anak kong lalaki. Tumingin lang siya sa akin at tumango. Humalik siya sa akin pisngi pero agad ding ibinalik ang atensyon sa ginagawa niya. Ay, namanay niya ang ugali ng tatay niya na napakaseryoso. Binitbit ko na ang duffel bag at naglakad na papunta sa tricycle na naghihintay. Kanina ko pa binilinan si nanay tungkol sa mga anak ko. Huwag ka mag-alala. Pababayaan ba namin ang mga apo namin? Wika ni tatay para pagaanin ang loob ko. Ngayon lang kasi ako mawawalay sa mga anak ko kaya naman hindi mapalagay ang loob ko kahit na alam kong hindi naman sila pababayaan ng mga magulang ko. Nasanay lang kasi ako na nasa tabi nila lagi. Ilang beses pa ako sumulyap at kumaway sa mga anak ko na nakatanaw mula sa beranda ng bahay bago tuluyang sumakay sa tricycle na maghahatid sa amin sa highway. Saglit lang tayo doon ate, huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Sabi nila kapag iniisip mo daw ang anak mo, mahirapan silang matulog o kaya na may mag-iiyak sila. Wika na Cecilia. Madami din siyang pamahiin na madalas ay tama naman kaya naman naniniwala ako. Kasama ko si Cecilia sa pagluwas ngayon ng Manila. Mamimili kami ng paninda sa Divisoria at may kikitain din kaming customer sa aking makrame business. Magsimula ako noong buntis ako. Ako lang ang gumagawa noon pero kalaunan nang natuto si Cecilia ay binabayaran ko siya
sa bawat magawa niya. Hanggang sa sinubukan naming ibenta sa bayan at i-post online dito lang sa Cagayan. Ilang customer namin ay ginagawang panregalo sa kanilang mga kaibigan at kakilala sa ibang mga syudad. Kaya naman ay nadagdagan ang bumibili sa amin. Hindi pa naman kalakihan pero may 5 kaming kapitbahay na tinuruan ko na din na gumawa ng macrame at binabayaran ko sila kada piraso ng magawa nila. Sa akin lahat ng gamit na ginagamit nila. Binabayaran ko sila sa maliit na halaga dahil hindi pa naman successful.